Andito po tayo ngayon sa bayan ni General Trias dito sa Cavite, na kung saan ginaganap ang ika-16 o 16th Motorsiklo Eksklusibo, kung saan nagsama-sama yung mga motorcycle enthusiasts, brands, accessories at marami pang iba. Basta tungkol sa motorsiklo, makikita mo rito sa Motorsiklo Eksklusibo. Ika-16 na to mga bossing, kaya naman napakaganda at excited ako ngayong araw na ito ipakita sa inyo yung mga kaganapan dito. Pwede rin kayong mag-test ride ng mga motor at iba pa na abangan nyo dito sa ating channel, yung mga na-test ride ko dito. Madaming motor ako tinest ride mga bossing para maipakita ko sa iyo at mabigyan ko po kayo ng test ride experience, lalo na pagka first ride impression, kasama na rin yan. So abangan nyo, stay tuned. Ito yung magiging series ng ating content ngayong linggo na to o this month. So isa-isahin lang natin, no mga bossing. Boss Motovlog. Okay, mamili tayo ng motorsiklo. Meron ditong Gixxer 150 Sport saka Naked, CL500 ng CF Moto. Meron din dito na SR 250. Meron ding scooter, hindi ko lang alam kung ano to. Ito naman Fabio, di cambio naman yan, na maliit lang. Meron ding Kawasaki na Brusky KLX, dalawang KLX yan, may 300 saka 125 yata to. $150 saka yung Dink S ng Kimco. At syempre, ang iti-test ride natin walang iba, kundi ang pinakamaliit sa Honda pero napakadaming gamit. Ito ang Honda Navi 110 na scooter, pang araw-araw, daily driven, pamasok sa eskwela, pang sundo sa misis para hindi magtampo. Ano pa bang gusto mong gawin dito? Huwag ka lang mamimreno sa pedal kasi wala po sa pedal ang preno nito. Nasa mga handlebar po. Kasi nga automatic po to, wala kang cambio-cambio. Ano? Baka manibago ka, pero sanayan lang naman yan. Para sa mga baguhan, itong Honda Navi mga bossing, inilabas mga ilang buwan lang nakakaraan, ano? Bago pa sa market to. At balita ko nagkakaubusan sa kasa, naubos yung first batch na stock. Malamang sa malamang nito, lalabas yung next stock nito mga September na, no? Ang presyo nito sa market ngayon nasa 58,000 na to. Dati naglabas sila ng 55,000 pesos, pero ngayon 58,000 up to 65,000 pesos. Siyempre kasama na yung andyan, insurance. Depende po yan sa kasa na mapagtatanungan nyo. So far, ito po yung pinakamababang scooter ng Honda. At ngayon nga po ay handa na nating i-test ride. At pag nagte-test ride kayo sa Honda, hindi pwedeng mawala yung knee pad saka elbow pad para safe. At syempre meron din tayong vest dyan, pinapasuot yan sa mga nagte-test ride. Syempre advocacy yan ng Honda, yung safety, lagi yan ang una sa kanila. Pag nagte-test ride kayo, laging ganyan. Mas maganda may dala na kayong helmet para matesting nyo ng maayos. At safe na safe talaga, naka-helmet tapos kumpleto ng safety gears. Pop! May side stand switch ba to? Side stand switch meron? Pagka hindi under, no? Oh, yung mga nakasuot daw ng Drive-In Master Republic na t-shirts, long sleeves. Punta na po kayo sa stage. Nakasuot po, Drive-In Master Republic. Yung mga nakasuot. Bukas na yan. Baka meron po naka-Drive-In Master Republic na damit dyan, ha? Jersey, ganyan. Jersey. Ayun na, ay sir. Ano yung pagkakataon nyo, mananalo kayo. Ayan na, oh. Isa. Okay. Meron na tayong isa. Meron tong side stand switch. Once na naka-side stand kayo, hindi nyo mapapaandar yung motor. So, kailangan hindi kayo naka-side stand. Siyempre, pipigain mo yung preno para ma-engage mo yung ignition. Mapaandar mo siya. Automatic na automatic. At once na pinaandar mo to, ay talagang mararamdaman mo at maninibago ka. Lalo na kung gamit mo 150cc, higher cc. Tatakbo ka ng ganito. Ang gaang niya dalhin mga boss. Parang nakabisikleta lang eh.
Pero hindi siya ganun ka-aggressive yung power niya once na tin-throttle mo siya. Kaya bagay na bagay dito sa mga newbie rider, mga babae na medyo na-intimidate sa height. Ito hindi po. Napakaamo lang talaga. Para ka nakasakay sa donkey. Ganun lang siya ka-amo. At sa tingin ko, tamang-tama to sa city. Dito gagamitin sa atin sa Metro Manila. Napakatipid naman sa gasolina dahil 110cc lang po ito. Ang laki ng matitipid mo. Pwede din siya pang angkas. Yun nga lang kailangan ng aangkas dito yung tipong maninipis na tao lang, papayat lang. Pero kung pares pa kayo mataba, baka sa hulihang gulong mo na maangkas yung backride mo. Hindi mo napapansin, nandun na pala. So, yun lang, no? So, tingin ko, ayos na to. Budget meal. Kumbaga, budget, value for money. Syempre, Honda pa yan. Pagdating naman sa makina, after sales support, kumpleto yung Honda, mga bossing. So, abangan nyo na lang. Napakadaming kulay nito. Pwede kang pagpilian. 4 na kulay yan. May itim, puti. Itong iti-test ride natin, puti. May green din po yan. At yung black. So, para sa akin, napakaganda nito. Napakagandang experience. Yun nga lang, mas maganda gamitin natin siya sa mga long rides, no? Mas maganda. Pero tingin ko, 110cc carburetor engine. Di wala namang overheat yung mga ganito. Tested na po ng Honda yan. Kasi same lang din naman ang makina ng Dio to. Kung papansin nyo yung maigi yung makina at keen kayo sa pagtingin sa mga makina ng motor, same lang po ng Dio to. So ano lang, wala siyang pinagkaiba. Yung body construction lang nito na para siyang Pantra. Kala mo may ano siya, no? Decambio, pero wala po. So siguro ito lang muna ang ating first ride impression dito. At sana makakapag-test ride din tayo nito. Magamit natin sa long ride yung ganito. Tingin ko bagay na bagay ito sa akin kasi maliit lang ako na tao.